Hello, hello mga ka-DDS. Kape-kape muna tayo dyan. Yun nga po, kagagaling ko lang sa photo shoot, tapos may interview, tsaka isa pang interview. Nagulat lang po ako dun sa tanong, sa interview kanina. Sa may GMA News TV nga, na ang dating talaga, ano daw ang mensahe ko sa mga bully. Okay, kasi masyado na raw tayong nambubuli ng mga antay. So, nagulat ako. Sabi ko, parang naguguluhan ako. Kami ba ang bully ngayon? Hindi po kami ang bully, sabi ko. Ang bully ay yung mga antay. At reaksyon lang namin. Yung mga galit namin ay reaksyon namin sa inyong pambubuli sa amin. Yun ang sabi ko. Kasi pilit na binabaliktad eh. Una, tinawag na nga po tayong Duterte, fanatic, blind follower, troll. Ngayon, bully na tayo. Yun ang bago ng tawag sa atin. Ngayon, may nakita akong picture, no? Hindi ko alam kung nakita nyo na to. Naku, nakakagalit nga talaga eh. Eto po, nakita nyo, ay naku, ayoko nga pong tignan, pero ayan, no? Kita nyo ba mga ka-DDS? Sino ang bully ngayon, di ba? Kahit ayaw mo nang mag-react, ano kung hindi mag-react kung yung isang mahal mo sa buhay, isang tao na nire-respeto mo, tinitingala mo, kung yung tatay mo, binubuli ng ganito, hindi ka ba magre-react? Tapos, itong pambubuli nilang ito, okay? Tapos magre-react tayo, magagalit tayo. Mga away tayo dahil ipagtatanggol natin si Tatay Digong dahil sa ginagawa nilang pambubuli na ganito. Tapos sasabihin nila, tayo yung bully. Nawala na pala. Ayun po. Ayan. Ayoko nga pong tignan eh. Hindi ba yan? Hindi ba yan ang pambubuli, mga ka-DDS? Sino ngayon ang bully? Tayo pa. Kung ayaw nyo na binubuli kayo mga antay kayo, huwag nyo kaming ibuli. Huwag nyo ring bastusin yung Pangulo namin. Since ayaw nyo sabihin na Pangulo nyo rin siya, sinasabi nyo, your president, huwag nyo ibuli yung presidente namin. Tapos sasabihin nyo, kami ang gumagawa ng hate, kami ang nagdi-divide ng mga tao. Sino ba namang hindi mapapamura dyan, no? I said, I can lose the presidency anytime. If Congress would ask me, fine. That is part of the destiny of my presidency. Because I won without money and machinery. If I lose my life, that's part of the territory of being president. But I would never allow our dignity and honor to be just like a doormat before the international public. I will not allow it. So, I may have ruffled the feelings of some, but that is how it is. We will survive. Without the assistance of America, there will be a lesser quality of life. But I said, we will survive. And if there is one thing I would like to prove to America and to everybody, is that there is such a thing as the dignity of the Filipino people. Thank you. Thank you very much, President Duterte, for your participation in this forum.
damit, hindi avanse. 1.6 million ang nagpuntang mga supporters. Walang kalat. At meron pang nagbigay ng mga libreng tubig, libreng pagkain. It's all about volunteerism. Ang ginawa tuloy ng taong bayan, nagpagawa ng kanilang sariling mga Duterte t-shirt, Duterte caps, Duterte bowlers. Katulad ng maraming Pilipino. Nung nag-announce si then Mayor Duterte na siya tatakbo bilang Pangulo, nagkaroon ng pag-asa. So, ganoon din yung naramdaman ko. Na, merong isang leader na hindi trapo, hindi basura. Iba to. Kaya nagsalita ako, nagdeklara ako at ng grupo ko ng pagtulong. Kunin niyo! Kayo po ang tunay na bayani ang bawat isa po sa inyo! Andito po kami dahil kayo po ang aming inspirasyon. Dahil kayo po ay sanay magsakripisyo para po sa inyong mga mahal sa buhay. And if I ever get to file a certificate of candidacy for president, I'm telling the Filipino people now, do not vote for me. Is that a possibility? I'm telling the Filipino people, wag ako is gonna be bloody. It's a possibility. Nakakalungkot dahil ang ating mainstream media, karamihan sa kanila, ay nakafocus lang sa drugs, sa negatibong aspeto ng Duterte administration, sa pagmumura ni Pangulong Duterte. Ang problema, hindi na ibabalita yung mas importante, yung mga good news, yung mga pagbabago sa bansa natin na napapakinabangan na ng ordinaryong mamamayang Pilipino. At kaya nagpupunta yung mga tao ngayon sa social media dahil doon lang nakikita eh. The only reason I won is that I carried the right message. It will really be a clean government for the nth time. All about volunteerism. At yun yung advocacy ako ngayon ng mga supporters na ipagpatuloy yun hanggang ngayon na kahit Pangulo na si Duterte na huwag matigil doon. Hindi talaga po pwedeng manahimik ang mga supporters dahil tuloy-tuloy ang paninira ng mga kaaway ng Pilipino. Right to the people. Ang advice ko kila Ma'am Maria Ressa, Inquirer, sino pa ba, at yung mga nagpapatahimik sa page na ito, kumain na lang po kayo ng saging. Dahil ang saging ay nakaka-relax ng utak. Nung pinatay yung ama ko, because of the injustice, talagang wala, nilibing na siya, nakalimutan na. At marami pang sumunod na krimen. Marami pang mga judge ang sumunod na pinapatay at mga kapatid. If you do not help me interdict the problem, yung mga anak ko ako. Papa, salamat dahil naging matapang ka. Hindi ka naging kurap, ginawa mo ang tama. Naging malinis ang konsensya mo. Do it. Nobody will do it.